Blake, hindi rito yung daan sa subdivision natin ah. Saad ng babaeng mahal ko nang mapansin niyang iba ang tinatahak na daan ng kotse ng aming sasakyan. Basta love, hintayin mo lang. Nagtataka man sila ng anak naming ay tumahimik at ipinagsawalang bahala na lang nila ito. Hanggang sa tumigil kami sa isang malaking bahay. 2-story and huge enough para mas mugmukhang marangya kaysa sa mga kalapit na kapitbahay rito sa mansyon namin. Daddy, kanino po itong bahay na to? Tanong ng anak namin habang lumalabas na kami sa kotse ko. Sa atin anak, this will be not our house but a home. May uuwian na ako na isang pamilya. May isang lugar na gagawa tayo ng mga bagong alaala. I want to create new memories with you son and with your mother and my wife. Iwan na natin ang nakaraan at magpatuloy sa bago nating buhay, saad ko. Hindi makapaniwala si Alisa at luha-luha pa ito. I wipe his tears away and kiss his temple. Hindi naman ako nananaginip, hindi ba? Hindi makapaniwalang tanong ng asawa ko. I handed him the key and showed him the way to our new home. The first thing that greeted on us is the beautiful fountain. There's also a rose garden and the whole mansion has this Victorian modern style. Yay! May mas malaki na po tayong swimming pool. Masayang sabi ng anak ko nang makita niya ang aming malawak na infinity pool. May mga katulong na rin kami rito sa bahay. Balak kong gawing rena at kahit huwag na magtrabaho si Alisa, I want to spoil them with everything that I have. Love, kayo nang bahala ah. I have a business meeting to attend yet. Sabi ko sa aking asawa. She smiled. Okay, mag-iingat ka po. Masaya akong umalis sa bahay namin. Dumating ako sa kumpanya na napakaaliwalas ng mood ko. Pansin din ito ni Mary at naikwento ko lahat sa kanya ang mga nangyari. She is happy with my turning point decision. Ramdam ko ang pagkakontento ko sa aking mga desisyon at sa aking buhay. Ang problema ko na lang ay si Denise. She's calling me too frequent habang nasa opisina kami. She want me and talk to her. Maybe ask for forgiveness. Hindi pa kami tuluyang hiwalay. She wants me to meet her at the condominium. Pero wala nang dahilan para gawin yun. Wala na akong plano paano magloko. Masyado na akong kontento sa buhay ko para gumawa pa ng kagaguhan. I am planning to meet one of my investor. Nasa parking lot na rin ako noon at akmang sasakay sa aking Ferrari. Ang kaso ay may babaeng naghihintay sa akin. Nagtataka naman ako kung bakit narito si Claire, ang dating kaibigan ni Denise. Si Claire, huling kita ko sa kanya ay nung nag-away kami ni Denise dahil sa pag-iiskandalo niya sa coffee shop noong araw ng birthday ko. May kailangan ka ba, Claire? Tanong ko sa kanya. Siya naman ito na parang hindi mapakali at kinakabahan. Ikaw talagang pakay ko, Blake. May mahalaga sana akong sasabihin. Sabi niya sa seryosong tono. Tiningnan ko ang aking relo. Mukhang maaga pa. Kaya naman pumayag na ako na makipag-usap sa kanya. Naglakad na lang kami patungong coffee shop. Kanaka-naka ko siyang sinusulyapan. Mukha siyang kabado at kanina pa hindi mapakali. Hula ko ay napakaseryoso ng kanyang gustong sabihin. Pagkarating namin sa SB ay umorder kami ng kape at blueberry cheesecake. Ano bang gusto mong pag-usapan? Tanong ko sa kanya habang sinisimsim ko ang aking kape. Alam mo naman na matagal ko ng kaibigan si Denise. Halos lahat ng kalokohan niya ay alam ko. Pero may isang siyang sikreto kaya kami nagkaaway nun. I think you deserve to know the truth. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa maaaring sabihin niya. Ano ba yun? Kung pwede lang ay huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Seryoso kong sabi sa kanya. Blake, 7 years ago, your girlfriend and also my best friend aborted your child. Sabi niya, na tila dahilan upang matuod ako sa aking kinauupuan. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig. Totoo ba yung sinasabi mo? Mabigat na tanong ko sa kanya. She let out a sigh. Wala akong rason para magsinungaling. Para sa pangarap niya at pagmumodelo ay nagawa niya yun. Hindi ko siya kinonsinti. Kaya naman, nag-away kami at hindi na muling nagkabati. Do you remember the time? Noong nasa coffee shop din tayo at
nakasalubong mo ako? That's not a coincidence. Nangyari yon kasi kinausap ako ni Denise na ibaon sa limot na yung sikreto na yun. But I can't. Mahabang paliwanag niya sa akin. Unti-unti nang nagtagpi-tagpi ang sinabi niya sa akin. Una kong naramdaman ay ang pagbigat ng aking puso at ang kasunod dito ay ang pakiramdam na parang pinagtaksilan. Naikuyom kong ang aking kamao at tila nagdilim ang aking mata sa galit. Sa labis na napuot na aking nadarama ay baka makapanakit ako. Paano niya nagawa yun sa akin? All this time ay minahal ko siya ng lubusan. Naging bulag ako para sa pangarap niya. Tapos malalaman ko ang lahat ng ito. Para na rin akong pinatay. Nangihina ako na iniisip ko na nagpakatanga ako sa taong mahal ko. Hindi ko man lang inaisip ang kapakanan ng mag-ina ko na laging umuunawa at walang sawang nagmamahal sa akin. Kahit anong kagaguhan ang ipakita at iparamdam ko sa kanila. Nagpaalam na ako kay Claire at lumabas na ng coffee shop. Wala na sa isip ko ang dapat na business meeting na dadaluhan ko. All I think is to confront Denise and her dirty secret. All this time, she made me a foolish man. Dali-dali akong nagpunta sa parking lot kung nasaan ang kotse ko. Nang nasa tapat na ako ng kotse ko, agad ko itong binuksan at umupo sa driver seat at binuhay ang makina at pinausad itong patungo sa condominium unit ni Denise. Parang mabilis pa sa 4:00 na nakarating ako sa harap ng pinto ng unit niya. Parang nag-aapoy ang aking damdamin sa labis na galit. Pinindit ko ang doorbell at lumabas na ang pakay ko. Akma niya akong yayakapin nang itulak ko siya. She looks shocked with what I have done. Why? Nagtatakang tanong niya sa akin. Paano mo nagawa sa akin to? All these years, nagpakatanga ako para sa'yo. Tapos ikaw lang naman. Ang laman ng utak mo ay ang pangarap mo. You made me bullshit, sigaw ko sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? I don't understand to you, Blake. Maang-maangan niya. You aborted our child. Episode 25. Breakdown, Blake San Ferrer. Nasasaktan ako ngayon. Hindi ko akalain na ang dati na minahal ko, inalagaan ko, pinagtuunan ko ng pansin, ay magagawa sa akin to. For the sake of her dream, that is our child. But because of her fucking dream, nagawa niya yun. Ang nararamdaman ko ngayon, I feel disgusted to her. She just sacrificed a life for her own selfishness. Ano, dahil ba masisirang katawan niya nang dahil sa dinadala niya noon? Kaya niya nagawang magpalaglag? Tila nanalisik ang mga mata ko ngayon. All I can see is pain and anger that dominates my emotion. Blake, if you could just give me a chance to explain. Blake, please. Please let us talk about it. We can settle this. Nagsusumong sabi niyan. She tried to come near to me, pero ako na ang nagtulak sa kanya, papalayo. Ayaw kong makagawa ng isang maling hakbang at baka labis na galit ko ay makapanakit ako. Kahit babae pa siya, kahit na minahal ko siya ng buong buo. I spoiled her with all my heart. I was willing to marry her before, but I never learned that she is that kind of ambitious. She is ambitious to the point that she can kill an unborn child. Anak pa namin na hindi nasilayan ang mundo na ito dahil lang masisira ang bukas niya. Ang kinabukasan niya. Wala ka nang ipapaliwanag pa, Denise. All this fucking time, I choose to be with you. I choose to be blind with all of your fucking want. Naiiyak na lang ako habang nakaduro sa kanya. Hindi ako malinis na tao. Hindi ako perpektong nobyo. Nagkakamali rin ako pero hindi ko akalain na may magagawa siyang ganito dahil lang sa gusto niyang maabot sa buhay niya. Hindi ito yung Denise na minahal ko. Hindi ito yung babae na hinahangad ko. Napakasalan. Hindi siya. Hinding-hindi dahil yung babaeng minahal ko ay hindi makakagawa at hindi magagawa ang ganitong bagay. Blake, ginawa ko ito para sa akin. Para sa atin, Blake. Masyado pa tayong bata. Para sa ganung bagay. But now, I can do it, Blake. Sige, at bumuo na tayo ng pamilya.
Blake, just please, just give me one chance. Forgive me, my love. I love you. Ako lang ang babaeng minahal mo, hindi ba? You can still forgive me, right? Anya na tila nagsusumamo. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Para siyang nahihibang. Para siyang takot na iwan ko. Pero hindi niya alam na napuno na ako sa kanya. I am so guilty na nagkaroon ako ng ibang pamilya habang wala siyang kaalam-alam. Pero ito pala siya. May isang malagim na sikreto na ikinukubli niya ngayon. Na ngayon ay nalaman ko na. Naririnig mo bang sinasabi mo, Denise? Sorry, but I cannot leave a woman who only treasures her dream. Binigyan kita ng mahabang taon para sa pangarap mo. Kasi akala ko na hindi ka pa handa sa lahat. Pero ang totoo ay nabulag na lang pala ako sa mga gusto mo. And don't you fucking reason about the time na kahit bata pa tayo noon. Pananagutan kita, Denise, but you decide to murder our child. Sigaw ko sa kanya. Hindi pa rin matigil-tigil ang pag-agos ng aking mga luha. Blake naman, you can't do this to me. Blake, ako ang minahal. Minahal mo ako, di ba? Minahal kita. Sa'yo lang ako tumingin. Hindi pa ako handa noon. You can't blame me, Blake. Call me selfish because of a single mistake, but I am willing to face the consequences. Just don't leave me. Love, ikaw na lang ang mayroon ako. Nagsusumamo niyang saad. She even knelt, pero wala akong awa na nararamdaman. Hindi man ako tinabla nun. Hindi ako nakaramdam ng konsensya or guilt. She is a selfish mad woman that I didn't know anymore. I tried to understand her, but she can be put on my logic. We are done, Denise. Might as well back out. I don't want to be someone who can't love me wholeheartedly. Kasi kung minahal mo ako, iisipin mo muna yung batang sinayang mo bago yung lintik na pangarap mo. Sisi ko sa kanya. Tumayo na siya at nagpunas na ng luha. She is now looking at me darkly. Sinong nagsabi sa'yo, ha? Si Claire ba? Walang hiya ang babae na yun. She cannot keep her mouth shut. I will kill her. Galit na galit nitong saad habang may nanilisik na mga mata. She is like a provoked animal trying to be unleashed. Pinaningkitin ko rin siya ng mata. Kill again? Yeah, the usual, you Denise. Nagpapasalamat ako kay Claire dahil kung hindi sa kanya, bulag pa siguro ako hanggang ngayon. Now I'm setting you free. Start chasing your dream and the fuck I care. Denise, kahit huwag ka nang magpakita sa akin. Sabi ko na walang emosyong mababatid sa aking mukha. She looks hurt, pero ako din itong nagbago. Para siyang hinihingal sa galit na nadarama niya. Subukan mo lang akong hiwalayan, Blake. Try to, and I will kill myself. Sayang na rin kung magiging walang saysay ang buhay ko kung wala ka na. Subukan mo lang, Blake San, at pagsisisihan mo ito. Banta niya sa akin. She is like a crazy dog trying to bite. Nanlilisik na parang baliw ang mukha niya. I expect this to be happen. She is mad woman after all. So I set everything as I planned. Itinaas ko ang aking cellphone at iwinagayway ito sa harap niya. Everything is recorded. You can probably put the blame on me. If you try committing a suicide, kung magpapakamatay ka man, ay wala akong pakialam pa. Hindi ko na rin naman masusikmura na tingnan ka, Denise. Umiiyak na lang siya at nagmamakaawa ulit. Umalis na lang ako doon. Mabigat ang puso ko dahil may pinagsamahan naman kami ng mabuti na dalawa. We are so in love back then. She is my ideal perfect girl. She is always my priority. Pero ang isinukli niya sa akin ay ang ganitong bagay. Sana man lang ay pinahalagan niya yung bata. Pero dahil sa putang ina na pangarap na yan, ay napakadali para sa kanya na gawin yun. Nandidiri ako sa kanya. Akma niya pa akong hahabulin pero nakasara ng elevator. She is someone I didn't wish to encounter again. I imagine breaking up with her na ako ang nakukonsensya. Pero siya pala itong baliw. Siya itong gumawa ng labis na kataksilan sa akin. Alisa magkalas. Umuwi na malungkot at namamaga ang mata ng asawa ko. Bandang 5 na ng hapon. He said that he is having a bad headache and he wants to take a rest. Matapos nga niya akong halikan ay umakyat na siya sa aming kwarto.
He looks exhausted and facing a huge problem. I don't want to ask for this moment. Gusto ko muna siyang bigyan ng espasyo bago siya maging handa na buksan kung ano man ang pinagdaraanan niya. Kasi mag-asawa kami. Kung ano yung problema niya, ay problema ko na rin. Kung ano ang pinagdaraanan niya, ay laban ko na rin. We promise those things in front of the altar of our God Almighty. Even on our dinner, ay wala siyang gana. Nahuhuli pa nga namin ni Blaze na nakatulala si Blake. He doesn't eat enough at sinabing busog na siya. Ngingiti-ngiti lang siya ng tipid at magpapaalam na hindi muna kami agad na natulog. Ni Blaze, we watched some cartoons on our living room. Nakapatay na ang mga ilaw at nasa taas na si Blake. Marahil ay nagpapahinga na. Ma, may problema po ba si Daddy? He looks so sad and lifeless. Kanina pa is he mad po? Alala na tanong sa akin ng aming anak. I let out a sigh. Your dad might facing a problem right now. He might be facing problems but it's normal. Hindi galit ang daddy mo. Wala lang siya sa mood. Hayaan mo at babalik din yan sa wisyo. Tumango naman ang anak ko. Nang mapansin ko na tila antok na itong si Blaze at umakyat na kami sa kwarto namin, hiwalay ang kwarto namin kay Blake. Nakakahiya man sabihin pero nahihiya pa rin ako kay Blake. Hanggang ngayon, ang bilis kasi na parang kahapon lang. Ayaw niya akong nakikita. Then I woke up one morning that he already confessed his feelings. However, it is still like a dream. Too good to be true and real. Kaya nga medyo awkward na ako na magsama kami sa iisang kama. Kasal naman na kami at mag-asawa. Pero siguro nasanay na yung katawan ko at isip na hindi ko siya katabi. I mean, kagabi yung unang pagkakataon. Nakatulog na ako noon at hindi ko alam na tumabi na pala siya sa akin. Oh. Akmang hihilayin na ako ng antok nang maramdaman kong may yumakap sa akin. Napapitlag pa nga ako sa gulat Naramdaman ko na lang kasi nabumigat yung kama. Ibinaling ko ang tingin ko sa kabilang party. Malaki at king size ang bed. Si Blake pa lang tumabi sa amin at sa liwanag ng lampshade ay kita ang seryoso niyang tingin. Bakit dito kayo natutulog? Bulong na tanong niya. Ayaw niyang magising pang anak namin, nakatabi ko lang kung tutuusin. Nahihiya naman ako magsalita, pero sinabi ko na rin yung dahilan ko. Ano kasi nahihiya akong tumabi sa'yo. Humiga na siya sa tabi ko, and he chuckled lightly. Why? I am your husband, Alisa. He aforementioned as a matter of fact. Alam ko, basta, mahirap kasi paliwanag. He let out a sigh bago niya binaon ang kanyang ulo sa pagitan ng aking dibdib. I can feel how exhausted he is. I don't want to ask. I am not that kind of person that invades something just because I am curious. I respect his privacy. I respect own space. It is what he needs at his time. I am willing to wait for him to open up. Natatakot ako magising kanina na wala kayo sa tabi ko. I don't want to feel that again. I don't want to be betrayed. Naramdaman ko na lang na namasa ang aking damit. He is crying. He is so weak at this moment. Pakiramdam ko ay napakabigat ng dinadala niya para umiyak siya ng ganito. I am wiring his pain to mine. Dahil nung panahon na ikinasal kami, ay nangaka ako na magsasama kami sa hirap at ginhawa. At yun ang eksaktong bagay na ginagawa ko. Blake, pabulong na sabi ko habang hinihimas ang kanyang buhok. I am trying to comfort him on any ways that I can do. Alisa, ang sakit-sakit. Why? Bakit niya nagawa sa akin to? Anya na parang nagsusumamo na nagtatanong sa akin. Mayroon naman siguro siyang rason. Marahil ay gano'n na nga, sabi ko. Hindi ko naman alam kung anong punot dulo ng ganito niyang nararamdaman. Alisa, Denise aborted our son 7 years ago. Ipinalaglag niya yun para sa pangarap niya at sa kanya pinakawalan ang kanyang mga hikbi. Do you know what is next to painful when it comes to seeing your loved ones being hurt? That is to see a strong man's weakness. Masakit para sa akin na makita ang isang lalaki
na matatag na nasasaktan. Mapag-intindi ako na babae. Hindi ako yung tipong silosa agad. Alam ko naman na minahal talaga ni Blake si Denise. Ang katunayan nga ay ako ang nang agaw kahit ako yung niligal. Ang katotohanan lang ay ako na yung minahal. At ako na yung kasalukuyang mahal. At tungkol sa sinabi ni Blake sa pagpapalaglag ni Denise, ay hindi ako makapaniwala kung paano may mga taong nagagawang gawin ang ganitong bagay. Maraming tao na nangangarap na magkaroon ng anak. Tapos siya, itatapon niya na lang. Isa itong kasalanan sa harap ng batas at sa mata ng Diyos. Na-depress din ako nung nabuntis ako ni Blake. Lalo pa at ayaw naman sa akin nun ni Blake. Imagine, may pain in my life before, pero hindi pumasok sa isip ko na gawin ng ganun. Nakarimarim-marim na bagay. Blake, magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod ka na sa paghahanap ng kasagutan sa mga tanong mo. Kung bakit ba nagawa niya ito? Tandaan mo na kung pagod ka na, ay sandal ka lang sa amin ng anak mo ha. Hindi ka namin pababayaan. Naramdaman ko naman ang kanyang pagtango at dininig ang mahina at panaka na kanyang mga hikbi hanggang sa lumalim na ang kanyang paghinga. Nakatulog na marahil siya. Hindi ko alam na ganitong dinaramdam niya. Kailangan kong gumawa ng paraan. Episode 26. Lucky. Alisa Magkalas. Ilang araw pa ang nakalipas at mukhang unti-unti namang umaayos ang pakiramdam ni Blake. Bilang asawa at nagagampanan na asawa, ako ay nasasaktan din kapag nahirapan din si Blake. Imagine, napaka-strong ng personality niya. He is supposed to be that way. Pero kapag nalulugmok siya, ay tila naputulan ito ng paa. At hindi ako sanay na makita siyang ganun. Siyempre, kaming dalawa ng anak ko ang nagpapagaan sa loob niya. Sa panahon na ito, kami ang kailangan niyang maging happy pill. Kaya naman laking pasalamat din namin na kahit papano ay may improvement na ang kalagayan niya. Hindi rin kasi biro yung naranasan niya. Kung ako man ay ayaw kong maranasan yun. Pansin pa rin na may pagkakataong natutulala siya. Tahimik na parabang may malalim na iniisip. O kaya ay nalilipasan ng oras sa trabaho. Noong unang gabi nga ay nilagnat pa siya. Ako ang nag-alaga siyempre. Umuungol ito na tila ba binabangungot. Ganun kalala ang epekto ng nalaman niya. Kaya dahil bakasyon naman ay maaga pa lang ay kinontrata ko ng tiya ko sa aming probinsya. Planado ng bakasyon namin dun. Gusto kong makapag-unwind din si Blake Wala siyang kawala ni Katiting dahil kasagbuat ko na rin kung tutuusin si Mary. Lahat ng dapat i-move at i-reschedule ay nagawa na ni Mary. Ako man ay inayos ko ang aking mga business para all set na. Isang umaga ay agad kong ginising si Blake. Nasa first floor na si Blaze na kanina pagising. 5 pa lang, base sa orasan sa pader. Maaga pa pero binulabog ko na ang nahihimbing na asawa ko. Blake, gising na po. Bulong na sabi ko sa kanya habang marahan siyang niyuyugyug. Yamot naman siyang umungol at napalabi pa. Love, it is too early. I have something to do later. Atungal pa niya. Napa-ismid na lang ako. Wala kaya siyang trabaho mamaya, Siguradong magmumukmuk lang ito. Kaya naman ay patuloy ko pa rin siyang pinilit na bumangon. Tayo ka na dyan, Blake. Mainit na mamaya. Sabay hampas ko sa nakalitaw niyang mabalbo na hita. He's wearing his usual sando and boxer short combo. Damn, hot right. Pero hindi niya ako natitempt kahit na okay na kami. We accepted our supposedly matrimony. Wala pa ring sign na may magaganap sa amin. Baka kailangan pa ng kabilugan ng buwan. Ayaw ko love. Antok pa po ako eh. Please, sleep beside me. I want to cuddle my beautiful wife. Where's Blaze? Anya habang pikit pa rin ang mata nito. Nasa baba ng anak natin. Everything is settled. Ikaw na lang inihintay. You better wake up on that bed or else magkakagulo rito. Mabilis pa sa 4:00 siyang tumayo habang loko-loko na nakasaludo. Maski yung tutot niya ay nakasaludo rin. I saw how smirk formed from his sinful lips.
Hula ko ay namumula ang pisngi ko dahil sa pag-iinit nito. Let me thank letter na medyo madilim pa at hindi pa bukas masyadong ilaw, nakadim lang. Saan po bang punta natin? Tanong niya. May family vacation tayo, bawal tumanggi dahil planado na. Ikaw na lang talagang kulang at aalis na tayo. Kaya bilisan mo na dyan at mag-ayos ka, sabi ko sa kanya. Kamot ang ulo naman siya. I still have business work and meetings lab. Hindi pa ako available ngayon. Anya na para bang imposible kaming makapagbakasyon. Hindi niya alam ay handa ng lahat. Nakausap at nakakuntsaba ko na rin si Mary, ano? Wala ka ng trabaho sa buong linggo na to, no? Kaya bilisan mo na riyan at huwag ka nang marami pang sasabihin. Kapag magdadahilan ka pa, ay magkakagulo talaga tayo dito. Sabi ko na nagbabanta. Effort kaya to. Natatawa naman siya at naiiling pa. Buti pa ikaw sinabihan ng sekretarya ko. Ako hindi. Sino ba talaga ang boss ni Mary? Biro ni Blake sa akin. Inismiran ko naman siya. Ako ang boss ng boss niya. May angal ka ba ron, Mr. Perez? Sungit-sungita na tanong ko sa kanya. Wala po, ito na nga po eh. Maliligo na rin, Anya. Kinuha na niya yung towel niya. Papunta na sana sa banyo nang bumaling pa siya ulit sa akin. Do you want to accompany me in the shower? Pilyo na tanong niya. Hindi ko maiwasan na paningkita ng mata itong asawa ko na naapektuhan ng mahika ng umaga. Kaya pala may morning wood. Matanda ka na, Blake. Kaya mo na sigurong sabunin ang sarili mo. Ngingit-ngit lang siya na tumalikod. Saka ka na umisa, may dalaw pa ako hanggang bukas. Hinintay namin ang asawa ko na bumaba. Handa na rin ang driver namin na si Mang Jun para sa biyahe namin. Nasabihan ko naman ang katiwala namin na si Ate El na dapat niyang gawin. After an half hour, maybe, bumaba na rin sa wakas si Blake. Basa ang buhok ng nakaayos to. Mukhang kagalang-galang kahit nakapang bakasyon lang ito na shirt and short. Walang kupas pa rin yung tinatawag kong charm niya. Alam mo yung tipong may mga tao talaga na effortless kung mag-ayos. Pero yan pa rin sila. Napakagwapong tingnan kahit anong anggulo pa. Stop drawing love kung sana ay sumabay ka sa akin sa pagligo. Sabi niya na may naglalaro pa rin kapilyuhan sa kanyang labi. Hay nako Blake, tara na at baka maipit na tayo sa traffic. Sabi ko at saka na kami sumakay sa van. Hindi naman kalayuan yung probinsya. Enjoy kami sa biyahe dahil mula sa mga modernong establishmento, nagtaasang mga gusali at syempre, ang malapolusyon na lugar ay unti-unti nang nagbabago sa buong biyahe namin. Mas maraming puno na ang nakikita namin. May mga bukirin na. Syempre, amis na amis ang anak ko. He now knows what farm looks like in a flesh. Binuksan na nga namin ang bintana dahil napakasariwa na ng hangin. Habang nasa biyahe ay puro kami kakulitan. Maski nga si Mang Jun ay nadadamay sa mga biruan namin. San, kapag lumaki ka na, sabihin mo kapag need mo na yung payo sa mga chicks, ako ang bahala sa'yo. Kunwari ay bumubulong si Blake pero dinig ko naman ang pilyo niyang boses. Nakatingin pa sa akin. Why do I need that, Dad? Well, I run a chicken farm. Natatawa kami sa kakyutan at kainosentehan ng anak ko. Pero hindi ko pinalagpas tong si Blake. Sharing katabi ko siya. Hinampas ko na rin. Oh, love, why did you hit me? Sabi pa niya na nagmamaang-maangan pa. Akala mo talaga ha? Kapag lumaki talagang loko-loko itong panganay natin, Blake, manda ka sa akin ha. Kunwari ay nagbabanta ako. Pero deep inside ay nagpipigil lang ako ng saya. Okay lang yan, love. Babawi na lang tayo sa pangalawa nating anak. Sabi pa niya na hindi pa natitigil at tumitila ang kanyang kalukuhan. Blake, mas naging pasaway ka pa ata kaysa sa anak mo. Sumasakit ang sentido ko. Sumabad naman ang anak ko na tuwang-tuwa. Really? I will have a little brother or sister? Nako, naging asado pa yung isa. Tinugo naman siya ng magaling niyang ama. Kung gusto mo, nak, both pa. Boy and girl, ani ni Blake sa pilyong mga ngiti niya. Patawarin ako nawa. Bakit? Ikaw ba ang magbubuntis, Blake? Ikaw ba ang magdadala? Ikaw ba ang iiri ha? Mataray na tanong ko. Nangamot na lang siya ng ulo. Ako na ang bagong commander dito, uy. Pati ang almusal namin ay well prepared na. Gumawa ko ng
aking sariling version ng bento box. Tig-isa kami, kasama ng driver namin na si Mang Jun. Tumabi muna kami sa isang malilim na tabi ng daan. May bukid sa gilid namin. Mabisyo kami kaya naglatag pa kami ng picnic mattress at saka na kami nagpatuloy sa pagkain. Ang sarap naman po nitong inihanda nyo, Ma'am Alisa. The best po. Pati po itong scrambled egg nyo ay napakamalasa. Lahat ay kumpleto. Kumpletos Ricados. Ang swerte po ni Sir Blake sa inyo. Puri naman ni Mang Jun. Siyempre, ako itong iting tagumpay, right? Tumingin naman sa akin si Blake na may kakaibang emosyon na naglalaro sa kanyang mga mata. Napakaswerte ko nga, Mang Jun. Totoo po yan. Episode 27, Naked. Alisa Magkalas. 1 hour had passed and we already arrived to Barrio Santan, my very own interpretation of Green Paradise. Naalala ko pa nung bata pa ako, sa tuwing bakasyon ay dadalhin ako ni Mama rito para hindi ako maboard sa Maynila. Marami kasi akong pinsan dito kaya marami akong nakakalaro. Hindi ako nainip sa probinsya. May mga ilog kami na napupuntahan dito na ang sarap maligo ron. Siyempre may mga puno na inaakyat namin. Gagawa kami ng treehouse o kukuha ng mga bunga ng mangga. Maaga pa lang ay gigising na kami para kumuha ng gatas ng baka. Gabi na ay naglalaro pa kami sa daan. Nanguhuli minsan ng tutubi, gagambang palay at syempre mga alitap-tap sa gabi. Ang saya kaya ng childhood ko, hindi matutumbasan ni mabibili ng pera. Yung mga alaala kong yun, kahit na ilang taon na rin pala ang lumipas ay hindi naman ganun kalaki ang pinagbago ng probinsya namin. Ganito at sariwang hangin pa rin ang nalalanghap ko. Ang sarap sa mata ng luntiang pananim at ang mga ilog na nadadaanan namin kanina ay malinis at hindi pa nahaluan ng polusyon o kemikal. Hindi nagtagal at nakarating kami sa ancestral house ng kapatid ni Lolo na si Lola Minerva. Ang ganda nga at hindi mukhang nasa horror film dahil naalagaan ng mga pinsan ko. Agad na sumalubong ang tito ko na si Tito Arnie at ang asawa niyang si Tita Sophia. Mabuti naman at maayos at malakas pa sila dahil laking bukid at sariwa ang mga kinakain ay malakas pa kahit may edad na sila. Magpinsan si Mama at Tita Sophia. Nagmano muna ako sa kanila. Ganon din ang aking anak at si Blake. Kaawaan kayo ng Diyos. Ito na ba ang anak mo, Alisa? Aba, at ang laki na niya ha. Huling kita ko rito ay noong binyag pa niya. Alam nyo naman na hirap kami sa biyahe papuntang Maynila. At ito na ba ang asawa mo? Mukhang hindi ito ah. Ani ni Tia na nagtataka. Wala naman kasi si Blake sa binyag ni Blaze. Ang kasama ko noon ay si Sak. Ay, ito po ang asawa ko, Tia. Ang kasama ko noon ay yung kaibigan ko po, si Sak po yun. Ito po ang asawa ko na si Blake San. Sabi ko naman. Nakita ko na mabilis na gumuhit ang selo sa mukha ng asawa ko. Alam niya naman yan, napaka-jelly-jelly. Ay, ganun ba? O siya, at pumasok na kayo. Yung kwarto ni mama mo ay available, iha. Ipasok nyo na ang gamit nyo. Nang makapagpahinga, sabi ni Tia. Uuwi rin kasi si Mang Jun, maya-maya rin. Magpapasundo na lang kami sa linggo. Mama, gagala po ba tayo mamaya? Tanong ng anak ko habang naglalakad kami papasok sa Manor. Yes anak, pupunta tayo sa bukid ng Lola Minerva mo. Sabi ko naman. Where is Lola Minerva po ba ma? Tanong muli ng anak ko. She passed away 2 years ago anak. Tahimik na ulit kami na naglakad sa bahay. Napaka-classy tingnan ng lugar. May mga chandelier pa na nakasabit. Parang bahay ng mga Espanyol noon. Yun nga lang ay mas mukhang may modern touch na itong bahay na to. Habang sinusundan nila ako, paakyat ng second floor ay narinig kong bumubulong-bulong ang asawa ko. Mukhang may tinutuyo o tinutupak na naman dito ah. Ako itong babae pero hindi naman ako gumaganyan. Asawa pala, Sak pala ha. Kunwari ay bumubulong siya eh. Dinig na dinig ko naman siya kung tutusin ha. Ang galing. Hoy, tumigil ka nga dyan Blake, para kang bata. Suway ko naman sa kanya. Buti at hindi kami pansin ng anak ko na iginagalang tingin sa mga bagay na nandun o nandito sa Manor. Che, bawal na ba akong magselos? Tapos ganyan lang pa ang tawag mo sa akin, first name basis only. Sabi pa niya na naiinis. Hindi na bago ito pero nakukulitan ako sa kakulitan niya. Grabe. Magkaroon ka nga naman ng asawa na tupakin. Ayaw naman kitang tawaging
Love, iyan yung tawagan niyo ni Denise. Ines na sabi ko sa kanya. Ayaw ko nun. Ako pa ba? Sasabayan ko na lang ang tupak niya para masaya. Ngumisi naman siya. Ano po bang gusto mo? Sweetie? Honey? Wifey? Tanong niya na ngayon ay nanlalambing na. Magulong kausap to, promise. Ha? Gas-gas na kaya yan? Sabay tawa ko pa. Mahal na lang, since mahal naman talaga kita eh. Sabi pa niya, sa kanya ako hinapit sa bewang at tinakawan ng halik. Ako naman syempre, pinasimplihan lang na kinilig. Blake, psst, una, tara na. Sabi ko sa kanya na feeling ko ay sinisilaban ako sa pagkapula ng mukha. Ha? Anong Blake? Arte niya at nagmamaang-maangan. Tara na mahal, arte-arte mo naman ha ha ha. Sabi ko sa kanya, bumitaw naman siya at sa kanya ako kinindatan. Pilyo, dapat hindi Blake ang pangalan niya eh, Pilyo. Walang kasing Pilyo po. Umandar ng utak ko at saka na nakabalik sa wisyo. Naglakad na kami papunta sa kwarto namin ni Mama. Sa bahay ng matanda, malinis at malawak ang silid. The floor is wooden tiles. Maganda ang ambiance sa labas. All in all ay napaka-perfect. Nagpapahinga lang kami ng kaunti at saka na kami pinababa. Naghanda ng masarap na tanghalian para sa amin. Nagkamustahan din kami ng mga iba kong pinsan. We are all mature now. Ang gaganda at gwapo ng mga pinsan ko. Best girl buddy ko si Rhea at si May, habang ang kapatid nilang si Joss at Andrew naman ang pinaka-close ko sa mga lalaki. Lahat sila ay kapwa, mga singular, oo. Wala pa silang kaplural. Sabihin na lang ninyo, ako kung bet nyo itong mga pinsan ko, mura lang sila. Add to cart na agad. Napakaganang kumain ng anak at asawa ko. Syempre naman at luto lahat ito ni Tia Sophia. Nakahanda ang ginataang alimango sa sitaw at kalabasa, may daing na isda, ginihaw na liempo, may hitong bukid din at iba pang sariwang kuha sa bukid na mga pagkain. Blake San Ferrer, I love how my wife get through with all of this effort just to make me feel better. Pakiramdam ko, tuloy ay napaka-importante ko para sa kanya. Nakakapagsisi lang kasi na ngayon ko lang nakita yung halaga ng asawa ko. And I hope I am not too late. With her smile, gumagana yung pakiramdam ko. In an instant, iba na yung dating ng asawa ko sa akin. Hindi lang siya isang babae. Isa na siya sa mga buhay ko, kasama na ang anak ko. Nasa isang probinsya kami. I am unwinding with the breathtaking views and also the fresh air. This is pure paradise for anyone who asks for peace and silence. Masarap ang mga tanghalian namin. Napaka-fresh ng bawat sangkap na ginamit sa aming mga ulam. Even the rice is high class, mabango at masarap na ipares sa mga ulam. Nabusog naman ang anak ko at nakatulog kami bandang tanghali. Salamat at nakatulog ako ng mahimbing. This past few days ay hindi ako nakakatulog ng maayos. I felt so tired just because of what I have discovered. Grabe, yung ginawa sa akin ni Denise. Tila wala na itong kapatawaran. She made me felt miserable with her decision. Nagawa niyang itapon yung buhay sa loob niya para sa pangarap niya. Nakakasikip ng dibdib yun. Pinapatay ako ng konsensya ko gabi-gabi. Pakiramdam ko ay may kasalanan din ako. Hindi ko alam at gulong-gulo na rin ako. Laking pasasalamat ko na lang at laging nasa tabi ko ang aking asawa. Without them, I will maybe not recovering this past. Matatag akong tao. Ferrer are lion and lioness. We are born to dominate others. Pero sa ginawa sa akin ni Denise, ay pinutulan niya ako ng paa at pakpak. She is capable in killing me with her unjustified decisions. It's me. She's trying to ask for my forgiveness. Pero sana sapat na yun. Huwag na lang siyang magpakita sa akin at baka kung ano pang magawa ko. She became my part. Minahal ko siya sa loob ng 10 taon. Pero pinagmukha niya akong tanga. Niloko at gumawa siya ng kasalanan sa akin. At sa Diyos para lang sa lintik na pangarap. Night came at tulad kanina sa tanghali ay napakasarap ng aming hapunan. Nalaman ko na ang mga nilutong ito ay luto ng asawa ko. Proud na proud ako siyempre. I married a more than decent woman. She is dependable and intelligent and loving wife. What could I wish for? None. Sapat na siya sa akin.
Kaya nga bumabawi na rin ako. I want to be a better man starting for that day that I confess my love to her. I don't want to lose her. She is so precious. She and our son are my only treasure. Kumakain kami ng masarap na inihaw na tilapia na may sausawan na kalamansi, sili at toyo. Look at those shrimp too. May nilagang okra at talong din. It is like a feast, a very generous feast. Mabait at napaka-welcoming ng mga kamag-anak ni Alisa. They are all friendly, lalo na at medyo naging close din kami ng mga pinsan ni Alisa na sina Andrew at Josh. This vacation is all in all great. Masarap din na talikuran muna mga problema, then remember that there are better days coming, so why lock up with the darkest chapters of your life? That is the thing that my wife made me realize, and I am so thankful that she never got tired with me. Kaya gustong-gusto ko na suklian yung mga kabutihan niya sa akin. I am not the best candidate for her life, not the best partner or husband she could ever have, pero gusto ko rin na ibigay yung best shot ko bilang asawa at ama sa aming anak. Gabi na at lumabas pa kami ni Alisa. It's full moon at napakaaliwalas ng langit. Even the stars are visible on my naked eyes. Hindi ka makakahanap ng ganito karaming bituin sa kalangitan sa Maynila. Napakamaningning nila. I hope that one of them is my unborn child. I want to ask for his or her forgiveness. Sana nabigyan siya ng pagkakataon na masilayan man lang ang mundong ito. I hope that I did something else to prevent that. Habang naglalakad kami papunta sa likod bahay, ay maraming puno ron. May mga alitap-tap din, and it's my first time to see fireflies on my naked eyes. We walk until reaching a beautiful falls, at katabi nito ay may isang kubo, with the waters falling from the tall falls, glistening from the light of the moon. This is so good. I thank Alisa that I can see such a wonderful thing in my life. Po kami sa isang batuhan. There is a silence between us, but it wasn't awkward at all. It is very comforting silence. Para bang nagpapakiramdaman kami. I slowly hold his hands at nagkatitigan kami. Thank you, mahal. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. You are my greatest therapist, Alisa. You and our child symbolize my happiness. Sabi ko sa kanya sa malamdamin na paraan. Sinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. Blake, nangako tayo hindi ba? For richer or poorer, ay magkasama tayo. Lahat ng laban mo ay laban ko na rin. Simula nung tinanggap nating dalawa ang nararamdaman natin sa isa't isa, pakiramdam ko ay iisa na lang yung nararamdaman natin eh. Kapag hindi mo na kaya, sumandal ka lang sa akin. Ha, sabi niya, that makes me sooth and peaceful. Tell me what I have done good with my past life para biyayaan ako ng ganito ka-perfectong asawa. She is flawless on my eyes. It made me so proud to think that she is mine. Sobrang saya ko na akin siya. Nagtataka naman ako nang tumayo siya. She slowly undressed herself that makes me swallowed my own saliva. She is like a naked goddess on my eyes, lalo pa tuwing nasisinagan siya ng buwan. Hindi ko tuloy maiwan na tila nagiinit sa aking nararamdaman. Para akong aso na hinahina ng katakam-takam na karne na nasa aking harapan na ngayon. She swam on the cold water. Matapos noon ay suminya siya na sundan ko siya. Oh, this is the night. Episode 28, Pleasure, Alisa Magkalas. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob ko para gawin to. I just felt these things to happen. Dahil nakadress lang ako at wala akong underwear, ay madali ko lang nahubad ang aking kasuotan. And to tell you frankly, ay hindi ito ganun kadali. It takes courage. It needs 100 swallowing for me to do. This is not about a carnal desire. I just want to be one with him again. I am woman with needs too. I just felt to do it's this time. Tumaya na rin si Blake. My husband stripped his clothes until he gets naked. My mouth instantly dried as I watched his sinful body glisten from the moonlight. It should be a sin to own that kind of body. It's built in an erotic way. Once your eyes go to see that kind of body,
It will be a curse to never remove your stare from it. That is how powerful Blake Sands charms. Hindi naman kami natatakot na may pumunta rito. It is actually a private property. Ilan lang kami na nakakaalam sa lugar na to. This is the secret paradise of I and my cousins. Paraiso na parang si Blake. Sino ba ang magulang nito? Nang mapasalamatan ko naman. Agad niya akong sinamaan sa aking paglangoy. We are both naked, like a newborn. Parehong hindi maialis ang aming mga mata sa isa't isa. Malamig man ang tubig ay tila nagiinit pa rin ang aking pakiramdam. This is the fire of desire. Nilapitan niya ako. Agad kong ikinawit ang aking kamay sa kanyang liig. Naglandas ang aming tingin, maski ang aming mga kaluluwa ay nagkakaintindihan. I can hear his loud breath, feel his warmth na nagbibigay sa akin ng kakaibang antisipasyon. Is this what they call sensual tension? Unti-unti na ngang nagtagpo ang aming labi. The kiss slow at first. Very passionate. He is like kissing my soul and it drives me crazy. Hanggang na tila ispadahan ng aming mga dila, unti-unti na ring naging mas agresibo ang aming mga tugon. Mas naging uhaw ang aming mga halik na tila ayaw na naming kumawala rito. Tila mas naging malikot ang bawat galaw ni Blake. Kanyang pinunteriya ang aking liig para itong vampira na sinipsip at dinidilaan ng isang parte nito. Oh Blake, ano yan? Tanong ko sa pagitan ng aking mga ungol. He is so good with this. I never felt this is so good before. I will teach you some pleasurable lessons, sabi niya sa namamaos na boses. His voice is manly baritone that makes it anticipating. Agad din siyang bumalik sa paghalik sa aking mga labi. Kumbaga sa driver ay siya ang may control. Siya ang sinusundan kong ritmo. Siya ang mas eksperto sa aming dalawa. Hindi ko na malayan na nakapasok na kami sa katabing kubo. Hinihingal na ako sa labis na sarap na ipinaparanas niya sa akin. I never seek pleasure before. I think sex is absurd. Who needs it? You can live without it, and that is a truth. Pero nung iparanas ni Blake sa akin yun, it makes me want it more. It is like a pleasurable fruit na bubuksan ang kamalayan mo sa makabagong karanasan. Dahil basa kami ay nagpunas lang kami ng katawan at agad naman kaming bumalik sa aming ginagawa. Blake attacked my breast. He tasted it, licked every inch of it. Oh Blake, don't stop, I said in the middle of pleasure. Tila napapabaluktod pa ang aking mga tuhod sa sobrang sarap ng ginagawa niya. I can see his smirk through the light of a lamp. Oh, I won't never. Tila may hinahanap ang kanyang kamay. His hands became restless until he found my fur. He touched it with taste. I can see his playful smile while looking at me, unbearable in pleasure. He moved his finger to play with my clit. He knows how to touch and play it to ignite my desire. Mas lalo pang lumakas ang bawat atungal ko nang dahil sa sarap. I breathed heavily. He is so good. He managed to make the head and desire out of me to be alive again. With his touch, with his tongue, and with his move, who can resist this devil in disguise? Ngayon naman ay ako nang kukontrol. I let myself dominate him this time. I insist the kiss while battling our tongue for dominance. I also kiss his neck and I assure to myself that I leave some high kiss in the spot. It makes me smile to hear his manly moan. It makes me proud that I can dominate a Ferrer, a Blake San Ferrer. Akin ding pinagluruan ang kanyang dibdib. This well belt, para itong siksik na monay na ang sarap pasadahan ng aking mga kamay. I laid my hands and tongue to work. I even touches his six-pack of abs until I go down there. Hindi nga nagtagal ay pinahiga ko ni Blake. Nung una ay hindi ko alam kung anong gagawin niya pero pansin ko ang pagpwesto niya sa pagitan ng aking mga hita. Blake, no, not there. He's playing my womanhood. His tongue swirling into my private part is the best sinful thing that I can have. He expertly moved up and down his finger on my clit. His tongue is like a sharp dagger knocking for my entrance. Tila namamasa na ang aking pagkababae nang dahil sa sarap na naidudulot sa akin ni Blake. When it wet enough, he positioned his manly
manly wood on my entrance. I felt the sudden fear and nervous. Paano kakasya sa akin yan? Ang laki at taba. It is so thick and has a length of maybe an 8 to 9 inches. It is polished shape as well, and the head of his thing is polished, sporting white semen. Kakayanan ko ba yan? Kinakabahan na tanong ko kay Blake. 7 years ago pa yung huli ko. Partida at lasing pa ako noon, ha? Hindi ko man lang namalayan kung ganitong pangyayari yun. O naramdaman. Trust me, mahal. I will make it slowly. I will be gently. Panunuyo niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Bago tumango, I trust you, Blake. Tugon ko sa kanya. He centered his thing on my entrance. Ako na, kabadong-kabado na rito. Kung susumahin ay ito ang unang pagkakataon na mararanasan ko ang ganitong klaseng bagay na nasa wisyo. But I trusted Blake. Nagtitiwala ako sa kanya. He slowly entered me. It is painful. It was like a first time. Para akong hinahati sa dalawa sa sakit na nadarama ko ngayon. I silently cried but he kissed my pain away. Masuyo niya akong hinalikan upang mapawi ang nadarama kong hapdi. He stopped for a while. Hinayaan niya muna akong masanay sa laki niya. He is big and also thick, kaya naman labis na sakit ang nadarama ko sa kanya. He gently moved his hips. Noong una ay masakit pa talaga, but slowly it begins to hit something pleasurable inside of me. Pakiramdam ko ay may tinatamaan siya sa loob ko na nagbibigay sa akin ng kakaibang sarap. Oh Blake, please, faster, deeper, I shouted in pleasure. Nawawala na ang hapdi at mas nangingibabaw ang sarap ng bawat pag-indayog nito. I can see the pleasure from his face. Siya halos nagmamaneho sa aming galaw. Nagulat naman siya nang ako ang umibabaw. Mukha pa siyang hindi makapaniwala sa gagawin ko. But I let myself to do the work this time. Kaya mo ba? Mangha na tanong niya sa akin. Don't belittle me, Mr. Ferrer. Kung kaya mo, kaya ko rin. Sabi ko na hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng aking loob. I started riding him. Sa posisyon na ito ay mas lalong natatamaan yung nasa loob ko. Oh Blake, you're so good. I'm on because of the pleasure. He's playing my peak of my breast while I am riding him at a rhythm. Mas lalo pang bumilis ang aming galaw. Tila nagiging isa ang aming damdamin at katawan until the spure he said inside of me. Bahagya pa kaming nagpahinga at nagbanlaw sa talon. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari because I passed out due to exhaustion. Episode 29, Confidence, Blake San Ferrer. My wife passed out due to exhaustion. I know that it's not her first. Siyempre, ako ang nakauna sa kanya and I am proud of it. But he did it for too long. Kaya ganun na lang siya mapagod. She have not the right stamina to stand that kind of vigorous sex. Nakatulog na siya rito sa kubo pero ako na ang nagbuhat sa kanya pagpunta sa mansyon. Kahit nasa kalagitnaan ng gabi, matandain naman ako sa daan kaya hindi ako naligaw. Hindi rin ako nabibigatan kay Alisa. He's not that heavy after all. I think she's so cute, sleeping on my arms. I am so happy that we did it now. Our lovemaking is more than satisfying with this performance. I hope she finds my performance that way also. I did my best anyway. I smirked. Nakarating din ako agad sa Manor. Umakyat na kami sa aming silid at nadatan ko na lang doon si Blaze na natutulog na. Itinabi ko na roon ang asawa ko. I go to our bathroom, took a clean towel and basin with water para lalong malinisan ang asawa ko. Marahanang natutulog ang mag-ina ko. Just looking at them made me realize how lucky I am with my lovely, kind, and very genuine wife. To my smart, wise, and cute son, hindi ko na alam kung ano pang mahihiling ko when both of them completed me. Humiga na ako sa tabi nila. Pareho ko silang kinukumutan dahil malamig ng simoy ng hangin kahit walang aircon dito. The climate here on province was unexpectedly cold. Kaya masarap muli ang tulog ko. Maski sa panaginip ay masaya ako. Pagkagising ko naman ay wala na akong katabi. Kaya naman napabangon ako at saka na nag-ayos ng sarili. I wear my casual short and t-shirt. I look on a mirror and tried to
Fix my hair. I need my hair cut sooner. Kailangan ko na atang mag-ahit ng balbas. My bird is getting annoying. Lumabas na ako sa kwarto at dumiretso na sa dining area. It's already 7 a.m. at nabungaran ko naman sila na nag-aalmusal na. Hay nako Blake, akala ko ay hindi ka pa babangon. Pupunta na sana kita, sabi ng asawa ko na mukhang susunduin na sana ako sa kwarto. I shouldn't wake up sooner, baka nakaisa pa sana ako. Sorry love, napasarap lang ang tulog ko. Alam mo na, bumabawi ako ng lakas eh. Sabi ko na kunwari ay inosente. Nakuha naman niya yung green jokes ko, kaya naman agad akong sinamaan ng tingin ng aking asawa. Blake, banta niya sa akin. I raised both of my arms to show my defeat. She is the boss for the record. Ginaya na niya ako sa hapag. Agad naman na nakipag-peace bump ang mga pinsan ni Alisa. Joss and Andrew look simple probinsyano. Gaya na napakabait. Lahat naman sila ay may itsura. Buti gising ka na pre. May inuman mamaya, sabi ni Joss. Habang maganang kumakain, I look at the table and the mouth-watering food are already prepared. May hinanda na baka, longganisa, sunny side up na itlog. Daing, sinangag at fresh na saging sa hapag. A typical yet very special food dito sa probinsya. Iinom kayo mamaya? Takang tanong naman ng asawa ko habang nakakunot naman ang noo. Kaunti lang naman insan at saka riyan lang kami sa bakuran hindi naman kami paparon sa kabilang baryo. Sabi naman ni Andrew na mukhang ayaw pang mapurnada ang inuman. Mamaya, ayusin nyo lang ha. Malalaman-laman ko lang na may mga side trip kayo. Magkakatalo talaga tayo niyan. Natatakot naman ang mga pinsan ng asawa ko. We silently ate our breakfast after the small conversation. Matapos ang agahan ay pumunta kami sa malawak na manggahan. Maraming mga hinog na prutas mula sa puno. Nag-harvest muna kami and finally we tasted some fresh fruit from the tree. Hindi ko alam na talent pala ng asawa ko na ang umakyat baba mula sa mga puno. Nilapitan ko naman siya at binulungan. Aren't you sore down there, mahal? I asked her. She is instantly blushed from the way I asked. Medyo lang kanina. Diyan ka na nga. Dami mo naman na tinatanong eh. Maktol naman ang asawa ko. Hindi ko naman maiwasan na mapabulahaw ng tawa. My wife is too cute when blushing. I saw my son playing with some kid here at the farm. They are actually hunting dragonfly and playing with the field. Natuto rin ang anak ko na magpalipad ng salanggula. Then afternoon came and we decided to go in a falls. Kung saan nangyari yung alam nyo na. We decided to swim there while having a barbecue party. Tuwang-tuwa naman ang anak ko nang makalangoy muli. My child is actually fond with swimming from the day that I teach him how to dive. Pakiramdam ko ay sasabak ito ng mga swimming competitions in the future. Tulad ng mga masasaya na araw ay agad ding natapos ang araw na ito. Pero mukhang hindi makakalimutan nang magpipinsan ang inuman session namin ngayong gabi. Everything is settled for the fest. Masasarap na mga pulutan, mga alak at iba pa. Nag-imbita rin si Andrew at Joss ng mga barkada nila. But I did not expected to have some girls. And there is exactly one girl who kept leaning on me. I thought her name is Jamaica. She is sexy. She is pretty too. But she is not equal to my wife. But my wife is very jealous. Lumalayo na ako kay Jamaica na ito, ngunit pilit pa rin siyang lumalapit sa akin at ipinupulupot ang kanyang kamay sa akin. Hindi ko na lang nakita yung asawa ko. Mukhang pumasok na siya. Palipat-lipat na nga ako ng pwesto kasi tabi at lapit ng lapit sa akin si Jamaica. She is often trying to seduce me pero hindi ako tinatablan na niyan. Unang-una ay wala nang mas gaganda pa kaysa sa asawa ko sa paningin ko. She is my life so I did not intended to cheat for a piece of limited pleasure. I am now seeking for a longer commitment. Kung pwede nga lang na umalis na ako sa inuman na ito ay aalis na ako. Dikit na dikit kasi ang Jamaica na ito. I am getting annoyed too at mas lalo akong napika nung akma niya na akong hahalikan. You can call me not gentleman pero itinulak ko talaga siya. Huwag niyang dadahilan na lasing siya. Walang matinong babae ang gagawa nun. Just a fucking shit.
Why did you push me? She said in an annoyed way. Napaka-arte pa nitong magsalita. I have a wife. If you can't respect yourself, respect my commitment and my wife. I am a married man. Seryoso na sabi ko. Natigil ang inuman. Tumayo naman si Jamaica at nakapamewang na ngayon. Ano naman ngayon kung kasal ka na? Okay lang naman sa akin at yun nga yung mas may thrill eh. She said, kung noon ay ganyan din ang utak ko, ay iba na ngayon. Mabuti na lang at wala ang asawa ko rito at baka magkagulo pa. Narito pa si Diyos na mukhang inaawat yung kainuman namin na si Jason. Ata ang pangalan, kapatid niya itong Jamaica na to. Pare, iuwi mo na yung kapatid mo. Pokpok pala yan eh, bakit mo sinasama-sama rito? Ani Andrew kay Jason. Akma pang magkakagulo nang awatin kami ni Tito Arnie. Pinauwi na yung magkapatid. Tinapos na rin namin yung inuman. Pasok na ako sa loob. I am not that dizzy. I'm still on my right state. That hindi naman ganun kababa ang alcohol tolerance ko. I can still walk straight and think up straight. I just take a bath at saka na ako dumiretso sa kwarto namin. Natutulog na ang anak namin ni Alisa na marahil ay napagod dahil sa maghapon na paglalaro at paglangoy kanina, while Alisa is sitting on the bed and looking at me with a blank expression. Oh, bakit ka nandito? Akala ko pa naman ay tinitake out ka na nung linta na yun eh. Akala ko pa naman sasama ka na sa kanya. Willing to donate naman ako, she said, where jealous is evident in her tone, just like how her sarcasm is so obvious. Mahal, ano bang sinasabi mo? Let us talk about it. Sabi ko na may halong panunuyo ang tono. Blake, I am tired. Matulog na muna tayo. Pagod na sabi niya. But I did not let her sleep. Ayaw ko na matutulog kami na may samaan ng damdamin. Hinila ko siya sa balkonahe at doon kami nag-usap. We will not sleep without talking and solving this problem. Mahal, I won't do that. Nagbago na ako. Pagkatiwalain mo naman sana ako, oh. Nagmamakaawa kung sabi ko sa kanya. She's crying now and it pains me to see her on that kind of state. Silos na silos kasi ako, Blake. Hindi ko alam kung baka bukas o makalawa, makahanap ka na ulit ng iba. Hindi ko alam kung baka magising kami ng anak mo na hindi mo na kami yung ulit ang buhay mo. Sorry, Blake. Ang dami ko na kasing insecurity. She started to cry silently. The only thing that I can do is to hug her tightly as I can. Nasasaktan ako na nasasaktan siya.